Samantala, abalang-abala na rin sa mga pamilihan para sa mga namimili ng pang-medianoche. Nakatutok sa isang supermarket dito sa Quezon City Live, si Marie Zumali. Mel, dito sa Landmark Trinoma Supermarket, dagsa na nga ang mga namimili gaya ng nakikita nyo sa aking likuran para sa mga ihahanda nila sa medianoche bukas ng gabi. Ang fruit station ang isa sa mga pinakadinudumog ng mga mamimili. Hindi naman ako nawawala ng pera. Wala may dumarating kahit paano. Kaya kasi nakakagisa namin sa Kaya kahit paano, kahit pinipilit pa rin namin makabili. Kahit na sa buhay para daw swerte. Pero dahil nanawagan din ang Department of Agriculture na tangkilikin ng mga lokal na prutas na bilog din naman, may ilang mamimili ang sariling atin ang pinapakyaw. Kasi mas murang local compared sa imported. Tapos tatakilit pa natin? Oo. Tsaka siyempre, takilo ng sariling atin. Ang kada kilo ng chiko nasa 72 pesos and 50 centavos. 36.25 naman ang kada kilo ng dalandan. 94.25 ang kada kilo ng avocado. Nasa 64.50 ang kada kilo ng bayabas. 102 pesos naman ang kada kilo ng hinog at hilaw na mangga. Ang kiyat-kiyat 73.75 kada pack. Nasa 134.25 hanggang 181.75 naman ang pack ng seedless grapes, depende sa dami. Ang peras 80 pesos kada kilo, ang mansanas 28.75 kada piraso, 24.75 ang isang piraso ng orange at 18.75 naman ang kada piraso ng kiwi, 29 pesos ang pinya at 62 pesos naman ang kada piraso ng pomelo. Marami rin ang may sinusunod na pamahiin pati sa pamimili ng karning pang-ulam sa medianoche. Kare-kare, tempura, yung white sauce na noodle. Para masagana. Hindi kami naghahanda ng manok. Kasi sabi ng manok daw, isang kain, isang tuka ba? Ang kada kilo ng nakatimpla ng Shanghai ay nasa 300 pesos. 75 pesos ang kada kilo ng pork knuckles. 348 pesos ang kada kilo ng pork tenderloin. 175 pesos ang pork pata. 220 ang pork menudo cut. 230 pesos naman ang kada kilo ng pork chop. 216 ang kada kilo ng pork kasim at pork pigi. Ang pangsigang, 175 pesos kada kilo. 243 pesos naman ang kada kilo ng pork spare ribs. 270 naman ang kada kilo ng ground lean pork at pork liempo. Ang baka nasa 220 kada kilo ng ground beef, 290 ang ground sirloin, 440 ang beef round steak, 340 ang kada kilo ng beef brisket, at 280 ang beef short ribs. Ang mga pangkare-kare gaya ng ox tripe o tuwalya, 180 pesos kada kilo, 550 pesos kada kilo naman ang oxtail. Nariyan pa rin ang mga namimili ng hamon na nasa 155 hanggang 429 pesos depende sa laki. Queso de bola na nasa 95 pesos. At syempre hindi rin mawawala ang mga namimili ng pangpansit at spaghetti. Spaghetti. Long life. Kahit marami ang namimili at bukas na rin ang medianoche, siniguro naman ang pamunuan ng grocery na sapat ang supply at hindi rin sila magtataas ng presyo ng mga paninda. Before yung season, nag-i-stock talaga. So, reasonable price yun. At talagang pati sa pagsha-shopping ay naging isang family bonding experience na rin. Mel, hanggang alas 10 ng gabi bukas ang supermarket pero maaari pa rin naman daw silang mag-extend kung marami pa rin namimili. Pero bukas hanggang alas 9 na lang sila ng gabi bukas para mabigyan din naman ng pagkakataon yung mga tauhan ng supermarket na ito na makapag-medianoche kasama ang kanilang pamilya. Mel? Hindi nagkakaubusan ang stock, Maris. Hindi, Mel, talagang marami silang supply dahil bago pa man ang Christmas season ay talagang nag-stock na supermarket na ito para masigurong kahit marami ang mga mamimili ay talaga namang sapat ang supply para sa lahat ng mga bilihin. Mel? Maraming salamat sa iyo, Marie Zumali. Ito naman doon sa mga may kaya sa buhay. Siyempre, lechon ang sentro ng kanilang medianoche. Pero ramdam daw ng mga maglilitsyon na matumal ang bentahan ngayon. Nakatutok si Maki Pulido live mula sa Laloma sa Quezon City. Maki. Mel, dating araw ay sa mga ganitong panahon ay napakarami ng bumibili. At dahil marami ng bumibili noon, dati ay aakalain mong parang bakod na ang mga nakadisplay na lechon dito sa sidewalk. Pero nandito tayo ngayon, Mel, sa harapan ng mga tindahan, mga nagbebenta ng mga lechon dito sa Laloma at kapansin-pansin na pailan-ilan lamang ang mga nakadisplay na lechon. Umaaray na nga ang mga negosyante, Mel, dahil sabi nga nila napakatumal daw ng benta.
Tradisyon ng Pinoy na basta't espesyal ang handaan, nasa hapagkainan ng lechon at pag-aagawan pa ang malutong na balat nito, lalo na kung Pasko at Bagong Taon. Pero mukhang maraming ipagpapaliban ng tradisyong handa ngayong taon. Napakatumal daw kasi ng benta ngayon. Si Mila Cesario, may-ari ng Milas Lechon. Mahigit 4 na dekada nang nagbebenta ng lechon dito sa La Loma. Sa lahat ng taon, talagang ito na yata ang pinakamatumal. Talagang hirap na hirap ang tao. Piski kami luging-lugi. Lahat ng paraan ginagawa namin, piski bagsak na ang presyo, ay wala naman tao. Sa mga panahong ito nga inaasahang kumita ang mga negosyante rito sa La Loma kung saan halos dikit-dikit ang mga tindahan ng lechon. Karaniwan, magsisimula raw ang dumog ng tao ng December 27. Pero December 30 na, nilalangaw pa rin daw sila. Sa hirap na rin daw siguro ng buhay at tinamaan sila sa iskandalo ng botsa. May pailan-ilan pa rin namang bumibili. Si Abet Castro, pinaghandaan daw ang pambili ng lechon. Medyo pinag-iipunan para makabili. Oo, minsan yearly, talagang mga bisita, mga pamilya, mga relatives, kaya bumibili kami ng lechon. 4,000 hanggang 10,000 piso ang lechon, depende sa bigat nito. Ang 5 hanggang 6 na kilo ng lechon papatak sa 4,000 piso. Pang 20 hanggang 25 katao na ito. 5,500 pesos ang 11 kilong lechon. Pinakamalaki na ang 26 kilos na 10,000 piso. Sana raw wag isiping botsa ang ibinibenta nilang lechon. Ay, huwag kayong matakot dito sa amin dahil talagang pinapangalagaan namin ang tinda namin. Hindi pinipigilan ng Department of Health ang publiko sa pagkain ng lechon. Sana lang daw huwag namang sobra-sobra. Ang simple principle naman is eat in moderation eh. Yung kaya mo lang na at the end of the day, yung nabusog ka naman, na hindi ka naman yung gluttonous na super busog, di ba? Alam mo Mel, hindi pa naman nawawala ng pag-asa ang mga nagbebenta ng lechon dito sa La Loma. May bukas pa naman daw. At sana raw bukas ay sumigla ang kanilang pagbenta ng lechon dahil bukas ay ang mismong bisperas na ng bagong taon, December 31. Happy New Year! Mel? Maki, teka, nagtatanong, di ba pwede naman tingi-tingi yan? Kilo-kilo? Magkano kilo? Mel, yung kilo medyo hindi pa natin masyadong kabisado dahil dito ang medyo ang bentahan dito Mel ay buo-buo ng kilo. Pero may nakikita tayo kanina na bumibili talaga ng per kilo. Kaso nga lang kahit sila yung mga tingi-tingi ang benta ay hindi pa rin ganun kadami kaya umaaray pa rin ang mga negosyante Mel. Oo, baka nga bukas, marami na bukas. Sana raw Mel. Paano kung bibili na nga naman ngayon, Maki, hindi na malutong bukas? Tinatanong natin yan kanina, Mel. Sabi nila, yung mga nagpapaliwanag sa atin ng mga nagbebenta, dahil usually daw, dahil December 27, ay may mga nagsisimula na rin ng mga handaan, mga advance Happy New Year. Pero yung iba ngayon, naman, dati, ayaw lang kasi nila na nagsisimula yung bentahan ng maaga dahil ayaw na ngang makipila. Dahil mas grabe nga daw ang dagsa pag December 31. So nararamdaman na nila na may benta talaga simula pa lang December 27. Ngayon nga lang, nagtataka raw daw sila, yun nga yung word na ginagamit nila, Mel, nagtataka sila na ilang araw na at bisperas na bukas, wala pa rin sila at napakatumal pa rin ang kanilang benta. Maraming salamat sa iyong nakakatakam na ulat, Maki Pulido. Kamustahin naman natin ang bentahan ng prutas o prutas naman tayo at sa iba pang medianoche sa Commonwealth Market dito naman sa Quezon City. Nakatutok doon live si Julius Segovia. Julius! Mel, nakaugalian na ng mga Pilipino na maghanda ng prutas na bilog sa pagsapit ng bagong taon dahil sa paniwala ngang maghahati daw ito ng swerte. Dito nga sa Commonwealth Market sa Quezon City, nagsitaasan na ang presyo ng mga bilog na prutas. Halimbawa nga itong Washington apple at 20 pesos kada piraso. 5 pesos naman ang piraso ng pongkan. At ang kilo ng dalandan, 30 pesos. Ang pakwa naman, 70 pesos kada piraso. At ang melon, 40 pesos kada piraso. Yun nga lang Mel, medyo malungkot ang mga tinderang nakausap nga natin dahil isang araw bago ang bisperas ng bagong taon, matumal pa rin daw ang kanilang benta. Nagtaas ang presyo ng mga karaniwang panghandang pang-medyanoche kumpara noong Pasko. Si Aling Shirley, hindi na naghango ng mga bagong paninda dahil marami pa raw siyang tirang produkto nitong nagdaang Pasko.
Sobrang hirap ng panahon siguro dahil talagang dala na ng kahirapan kaya siguro matumal. Bakit nung nakaraang taon, ang laki-laki ng binta. 25 pesos ang kalahating kilo ng bihon, habang 70 pesos naman ang 800 grams na kanton. 35 pesos naman ang loaf bread. Maging ang mga gulay na rekado sa pagluluto, nagmahal na rin. 15 pesos kada kilo ang isinipa sa presyo ng repolyo at sibuyas. 10 pesos naman ang itinaas sa kilo ng kalamansi. Ang Baguio beans, 40 na ang kilo mula sa dating 35 pesos. Ang sitsyaro, 50 ang itinaas sa presyo kada kilo. Nanatili naman ang presyo ng carrot, cauliflower at sayote. Sa karne naman, 10 pesos ang itinaas sa kilo ng manok. Nanatili namang 170 pesos ang baboy, habang 240 pesos ang kilo ng karning baka. Ramdam ito ng mamimiling si Esther Dominguez, kaya pagkakasyahin niya raw ang 1,000 piso para mairaos ang kanilang medianoche. Ganun lang kasi yung hirap ng buhay. Ganun lang, basta may pagsalu-saluhan lang ng pamilya. Ayon sa mga nagtitinda, lagi nang tumataas ang presyo ng gulay pag may okasyon, gaya ng Pasko at Bagong Taon. Kasi daw, walang biyahe na, ganyan, kaya mataas. Kung ako ang mamimili sa ngayon, bumili na sila kasi mas bumaba ngayon. Hindi natin alam bukas kung tataas pa siya. Meron po, pagka maramihan ng kuha, may discount po. Yun nga lang, kahit pa may diskwento, ayaw raw ni Ronald Mendoza na baboy ang ihanda sa medianoche. So, syempre iwas din tayo sa baboy, di ba? Marami kumakalat na na bocha, di ba? Tinatawag na bocha. Kaya kami ngayon, kaming bagong taong ngayon, puro isda kami. Mel, nitong hapon ay bahagyang umulan sa bahaging ito ng Commonwealth Market sa Quezon City, pero hindi pa rin natinag yung mga nagtitindangan ng torotot. Panay ang engganyo nila sa mga customer. Mabibili ang torotot dito mula 5 piso hanggang 20 pesos, depende sa klase at disenyo. Yan muna ang latest mula rito sa Commonwealth Market. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Julius Segovia. Samantala sa lalawigan po ng Albay, sa pagtugon sa kalamidad naging abala ang daang-daang pamilya na napilitang lumikas dahil sa malawakang pagbaha. May isa ng kumpirmadong patay, itinaas na rin ang state of calamity sa buong probinsya. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Malakas ang ragasan ng tubig sa ilog na ito sa Legazpi, Albay. Kasunod ng ilang araw na pag-ulan, baha ng ilang lugar sa lungsod at iba pang bahagi ng probinsya. Sa dami ng apektado, nagdeklara na ng state of calamity kaninang umaga si Albay Governor Joey Salceda. Sumunod po sila sa barangay leaders. Ang aming po mga action ay nakabase po sa mga advice ng mga siyentipiko tulad ng PAGAS at saka MGP. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 37,000 pamilya sa Albay ang inilikas. Isang babaeng 80 anyos naman ang kumpirmadong patay at nawawala ang kanyang anak. Tinangay sila ng tubig mula sa umapaw na spillway habang papunta sa evacuation center. In place yung atin response teams ng AFP. DSWD naman natin ay nandun na. Pati yung DOH nandyan na rin. Nakaantabay sila kung mayroon man na problema sa sanitation. Stranded naman ang mga pasahero sa Legazpi Domestic Airport matapos mag-cancel ang mga flights pa Legazpi at pabalik sa Maynila. Kanina, 3 flight ng Cebu Pacific ang kinansela. Hindi na rin lumipad mula Legazpi pa Maynila ang isang flight ng Air Philippines. Hindi na rin tumuloy ang biyaheng Manila-Masbate ng Zest Air. Sa Bulan Sorsogon, naputol ang tulay na ito sa barangay Inararan matapos hindi kayanin ang agos ng tubig. Hirap tuloy tumawid ang mga residente. Nakahanap naman ng pagkakakitaan ang mga may-ari ng bangka. Sa isa pang barangay, umapaw naman ang spillway ng isang dam, pero lakas loob na tumatawid ang ilang residente. Kailangan daw kasi nilang makabili ng pangangailangan para sa pagsulubong sa bagong taon. Ayon sa PAGASA, inaasahang hihina ng pag-ulan sa Kabikulan bukas, pero pinapaalalahanan pa rin ang mga residente na huwag pumalaot hanggang Linggo. Ito yung wind convergence. So pag sinabi nating pagsasanib ng 2 air mass, so mas maraming paulan po yun nadala kaysa amihan. Wala naman tayong bagyo. May kalakasan lang. Wala rin parating. May kalakasan lang yung amihan natin. Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.